kumakalat po kasing social media post na meron daw pong 35 billion pesos na allocation ang House of Representatives sa 2025 budget. Baka galing na naman sa Marites yan. So, Vice President Sara Duterte over the weekend, she said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basihan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and... Huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives. May kumakalat po kasing social media. Mga kababayan, magandang araw. Pag-uusapan po natin itong sagot po ni Vice President Sara dito po sa Pakialamera na nagmamagaling, nagmamatalinong ang tagapagsalita ni Martin Romualdez na si Atras Abante. Dahil nagkomento ba naman sa issue ng ICC, wala namang alam at hindi naman sakop po yan ng trabaho niya bilang tagapagsalita ni Martin Romualdez. Kaya nakatikim po yan ng supalpal kay Vice President Sara. At hindi lang po yan ang ating pag-usapan sa bidyong ito, mga kababayan, kundi itong 35 billion na allocation ng House of Representatives pero hindi kayang ipaliwanag ng tagapagsalita. Naku po, parang si Claire Castro nito, mga kababayan natin. At bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. Sige, unahin natin ang issue ito, mga kababayan. Vice President Sara Duterte over the weekend, she said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basihan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and ang ginamit Bobo, no? Hindi pa naintindihan. actually yung word ay nakakulong siya dahil sa Marites. nakakulong Dahil sa Marites, ibuka pa lang yan, Marites din eh. Oh. Marites din yan. Well, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon Ayon sa obediensya daw po. Sige. tayo tututok. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at So tingnan nyo mga kababayan po natin ha, na basta't makakomento lang po itong si Atras Abante sa tinatanong sa kanya pero hindi niya naintindihan ang kanyang sinasabi. Alam niyo mga kababayan natin, di ba? Alam naman natin na sinabi mismo ni Boyeng Remulla na walang ebidensya dito sa Pilipinas. Kaya pinaubayan nila sa ICC dahil yung ICC ay may hawak daw po ng ebidensya. Pero sabi ni VP Sara, tanim nga lang yung mga ebidensya na yon. Tanim, patay ang ginawa ng Marcos administration at ibinigay sa ICC para lang mapakulong ang ating President Duterte. So ano sinasabi niyang based on evidence? Kung may based on evidence sila, bakit hindi nila napakulong dito sa Pilipinas? Bakit hindi nila kinasuhan si President Duterte sa Pilipinas? Kasi mabubuking sila, madidismiss ang kaso, no? At hindi nila kayang bayaran lahat na nandito po na nasa korte natin. So doon sa ICC, isang mando lang, lahat ay mapapasunod nila. And alam nila na kapag nasa ICC na, mahirap mapauwi si President Duterte, dadaan sa matindi at madugong proseso. Dito sa Pilipinas, mabilis makalabas si President Duterte at mabilis bisitahin. So ang gusto kasi nito si Bongbong Marcos talaga, pinakulong doon sa ICC si President Duterte para mahirap bisitahin at hindi ganon kadali mapabalik sa ating bansa. Tingnan nyo ngayon, napakahirap pating interim release kasi mismo ang gobyerno ni Ngagba ang gumagawa ng dahilan, paraan para hindi po interim release si President Duterte. Ngayon sasabihin mo, based on rumors, based on Marites, totoo yun. No? At huwag mong sabihin na Marites yung comment ni VP Sara kasi wala naman talagang ebidensya. Diba? Wala naman talagang ebidensya at ikaw yung mukhang Marites. No, ito si Bini Abante. Anyway, kapag pag-uusapan ay mga Duterte, magagaling yung mga to. Sa totoo lang. Parang si Claire Castro lang yan. Kapag Duterte yung pag-uusapan, ang galing nila mag-comment. Pero kapag issue naman sa kanila, lalo na pag perang pag-uusapan, hindi nila alam. At sabihin nila, Marites. mga testimonies ng mga witnesses. Testimonies ng mga Marites, tanim witness ngayon eh. Pare-pareho lang kayo ni Riza Tanas, di ba? Tanim witness. Siguro dapat huwag magsalita si
Yan, wag ka na lang magsalita talaga. Sa totoo lang, Atras Abante. Kasi bulilyaso. Si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na pilitang kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong rights. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Yun, dapat talaga mga kababayan po natin. Yun dapat ang gagawin ni Bini Abante. Diba? Kung ano po yung dapat i-share, dapat i-update sa House of Representatives. At yung mga katanungan dapat ipaliwanag ng spokesperson, no? Yun dapat ang ipapaliwanag nitong si Atras Abante. Hindi yung makikialam siya sa ICC, palpak naman ang kanyang sagot. Palpak naman ang kanyang paliwanag, no, wala namang punto, basta't makasagot lang. Kasi nga po, si Vice President Sara ang tinatanong. Kumbaga, bardagulan na lang. Kasi nga, ang sama ng loob niya, putyang ina, tatay niya natalo dahil kay Vice President Sara, pero pinanalo lang ni George Erwin Garcia. Di ba? So, kaya babawi yung mga yan. Kaya nga, bubuhayin ngayon ni Bini Abante itong Tricom 2.0 dahil makapaghigante rin niya. Gusto rin niya makipaghigante sa kay President Duterte na naman, hindi pa na kontento na napapakulong na po nila, no? Maghiganti na naman yan at ikukunik na naman ang HK. Anyway, ito dapat yung tanong, mga kababayan po natin ha. Okay? May kumakalat po kasi. Ito yung tanong na dapat masagot nitong si Atras Abante. Yung 35 billion na budget allocation ng House of Representatives. Yan ang dapat niyang sagutin at ipaliwanag. Ito pakinggan natin ang tanong ng isang matapang na midstream media na lakas loob na tinanong kay Bini Abante, kay Princess Abante. No, iniisip ko nga baka yung media na ito bukas expel na ito bilang kasapi po ng media diyan sa House of Representatives, no? Social media post na meron daw pong 35 billion pesos na 35 billion, take note ha. allocation ang House of Representatives sa 2025 budget. Can we clarify this po? Kasi marami po nagsasabi na itong 35 billion daw na to na sinasabing allocation sa House of Representatives is parang grotesque daw po or nakakarimarim daw po, as they said. While yung the Office of the Vice President daw po na nagbibigay ng serbisyo sa publiko, binigyan lang po ng 738 million. So, a little, lang po, clarification. Saan po nanggaling po itong 35 billion pesos po ng House of Representatives po, ma'am? Hindi ko alam kasi Di ko alam. Di ba mga kababayan po natin, basta't kay Vice President Sara, kahit walang alam po siya, mag-comment yan. Pero pag pera, House of Representative issues, di ko alam. Sasabihin niya, baka galing lang yan sa Marites. sabi ko kanina wala rin akong information dun sa specific budget. Baka galing na naman sa Marites yan. Di ba? Ay, Baka galing lang yan sa Marites. So, dapat ipaliwanag mo yan. May tanong no? Wag galing sa Marites. Kapag ayaw, alam ni Abante yan. No? Pero ayaw niya lang sagutin. Kasi may ipis siya. Baka mamaya, sisipain siya ni Martin pag ibubulgar niya kung saan nila ginastos. Baka mamaya, dyan galing yung ibinayad para sa impeachment ni Vice President Sara. Diba? O baka yan pa ay ibabayad sa mga kakampi po nila na mag-impeach kay BP Sara sa Senado. Mali natin, no? Kaya hindi niya pwedeng sagutin yan. Sabihin niya, Marites lang. Yan ang napakabilis na palusot. Alam mo yung palusot ngayon ng Marcos administration na Marites at fake news. Kapag ayaw nilang sagutin, ayaw nilang ipaliwanag, ayaw nilang patunayan yung mga allegation. Sabihin nila, ay galing yan sa Marites, ay galing yan sa fake news. Yun lang yun ang ginagawa nila ngayon. no comment on that.
No comment Hindi po pa. ma'am na-check yung allocation ng House for this year. Wala po, ma'am. I have no information on the allocation for the budget of the For this year budget po, for ma'am. the SONA. Hindi ma'am, for this year po, ma'am. Yung Nako, ikaw media ka, matatanggal ka talaga, no? Binubuking mo na naman sila. Di ba? Napakadali lang yan, budget yan, allocation. O, di ba? O, hanapin mo. May internet siya, Kung gusto niyang sabihin na fake news yan, marites lang yan, ilatag niya, o ito yung budget allocation namin. Bakit di niya malatag? Kasi nga, baka totoo. buong House of Representatives po, ma'am. Wala po. Wala po. Wala po. Bobo, pag budget ng House of Representatives, pag issue kay Vice President Sara, issue sa impeachment, issue kay PRRD, Matek, Okay. Ma'am, last question na lang po, ma'am. Kasi Yakaw, last week kumugong na pinalis daw po sa opisina niya si Deputy Speaker or former Deputy Speaker Duke Frasco. And of course may mga rumors or merong mga conjecture na he's being primed as the black horse or the dark horse daw of the speakership. Do you think po ba is Kong Duke Frasco would he be allowed to run as Speaker of the House of Representatives po ba? Do you think po ba okay po ba sa House members na merong kumalaban kay Kong Martin? one minute loading muna si Avante. Sabi niya po, ina, hindi pwede. Kasi pag si Frasco yung mananalo, tanggal ako. Hindi ako maambunan dyan. Again, mahirap mag-comment on Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan po natin, putang ina, bakit nag-spokesperson pa ito? Bobo. Ang hirap mag-comment sa ibang issue. Basta't kay Vice President Sara, wala nang isip-isip, ang bilis. Matik. on Marites. Diba, sabi ko sa inyo, kababayan, pag mga issue mabibigat na tanong, maritis yan. Questions, pero I think lahat naman may karapatan bilang House member, no, to run for the speakership. What I have as from credible sources are the 280 plus manifesto of support for Speaker Martin Romualdez. So 280 plus ha. So titingnan natin, malapit na, no. Tingnan natin kasi mukhang manok talaga ngayon ni Lisa Marcos at si Bongbong Marcos ay itong si Joke Frasco, no. Alam natin kailangan nila mapapanalo si Joke Frasco diyan. Kasi pag hindi lang, nako, patay tayo diyan. Baka mamaya kumanta si Joke Frasco ng I will survive, di ba? At sasabihin niya kung sino talaga yung kasama ni Tantuco na sumisinghot nung araw at oras, minuto, segundo na siya ay natigok. So baka mamaya kapalit ng sikretong itatago, speakership yan. Baka magugulat tayo yung 280 yan, biglang magiging Joke Frasco yan, no? Pag sinabi na ni Bongbong Marcos o suportahan nyo ito o hindi ko i-release yung mga budget nyo, di ba? Kasi yung pag-release ng budget sa House of Representatives, sa totoo lang mga kabayan, dumadaan pa rin yan kay Bongbong Marcos, no? Kasi yung mga insertion, pwede niya kasing ibito yan kung gugustuhin niya, di ba? Pero pinipirmahan niya kasi nga nagagamit niya si Martin Romualdez. Ngayon kung may sikretong hawak itong si Joke Frasco o kay Lisa Tanas, wala sang choice, no? Ay kailangan natin mapatahimik to, bigyan natin ng posisyon to as a House Speaker. Tanggalin na natin si Martin, wala namang kwenta yan. Masisira tayo dyan, lalo tayo napapahamak dyan. Okay? So isa po yun sa ating mga matitinding pakaabangan sa mga katapusan ng araw, katapusan ng buwan, mga kababayan po natin. And sabi natin, kapag Vice President Sara Duterte pinag-uusapan, ang talitalino nitong si Abante. Pero kapag pera ng involvement ng issues ng House of Representatives, ikaw mang bibig. Yan, dyan sila magaling sa marites, fake news, no comments na mga palusot. O, ayan. Okay, so kayo na pong bahala dyan kung ano man ang inyong komento, opinion patungkol sa isyong na ating pintinalakay
at pinag-uusapan sa video ito, of course, comment yan sa ating comment section at bukas yan, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.